Bakit ko ba ginagawa to? Ano ba purpose nito? Tangin na pare. Pare, yari ka sa lamig. Tapos, hindi naman nga kasi ako hiker. Kaya, ayun, challenge. Bakit? Bakit ako nandito, pare? Pero ito ang simula ng kwento, pare. Ready na kayo magpulag? Yes! Ba't parang malungkot? Yes! Pulag, pare. Let's fucking go. Nag-take off kami sa Aramis Gears ng alas 4 ng madaling araw. Ang biyahe namin ay para pumunta ng Mount Pulag at akyatin ito. Sa Quezon Road kami dumaan pa Baguio papuntang Benguet. Along the way, nadaanan pa namin ang nagte-trending na Kasak Mall Restaurant ni Itag TV. Ang kanilang sinaserve dito ay mga Cordillera dishes katulad ng itag, pinunig, pinikpikan at iba pa. So first things first, pag aakyat ka ng Mount Pulag, kailangan mong dumaan dito sa DENR na office nila to get permits. So as of the moment, si Arden is talking with them para makasecure ng permit. After this, kailangan mong pumunta sa clinic, mga parang accredited clinic nila, check yung health mo if you're capable or pwede kang umakyat ng bundok. So ang sabi sa amin, punta daw muna tayo sa di ba? Clinic. Oo, clinic bro. Clinic daw muna, magpapamedical muna. So the purpose is yun, katulad nga nung sinabi ko kanina, kailangan malaman if you're fit to climb the mountain. Pusa. Supladong pusa. Marami namang clinic sa area na accredited ng DENR. Itong clinic na napuntahan namin ay nasa baba lang ng DENR office. Kinuha dito ang aming BP at heart rate. Pagkatapos ay kinausap kami ni Doc tungkol sa aming health background para malaman niya kung may problema ba sa puso, may hika at iba pa. Kailangan nila ma-screen ang mga nagbabalak pumanik ng Mount Pulag para makaiwas sa sakuna. So bumalik kami dito sa DENR para mag-undergo na nung seminar. And after that, rekta na ng ranger station. Tara, sama kayo. Start na. Dito sa seminar na ito, pinaliwanag ang mga dapat i-expect, dapat ihanda, at dapat gawin sa pag-akyat mo ng bundok. May konting history at geographical facts tungkol sa Mount Pulag at sa nasasakupan nito.
Nabanggit din dito ang iba't ibang trails papuntang summit. At meron silang mini movie para may pakita ang ganda ng Mount Pulag. So gumastos kami ng 650 dito. Ano ba yung mga binayaran natin dito? 650? DNR, Oo. environmental, Ay, basta mga fees. permits. Oo. Yan. Tapos 150 kanina doon sa medical Medical, namin. yes. Ayun. By far, yun pa lang yung gastos. Sa taas. May payments pa pala yun. Yun yung Oo, gastos kasi mo. yung tour guide. Oo. Oo. Ayun. So, yun. So, papunta na kami sa ranger station, no, pre? Para mag-prepare na pahinga, and then tomorrow morning, akyat na kami ng Pulag. So, natapos na nga kami dito sa DNR ng medical and also the orientation. So, let's go! Let's appreciate this view, pare. Yung view, pare. Pakangas, pare. Grabe ang lamig dito. Fuck! Ang lamig. So it's only 3:09 in the afternoon. 3:09 in the afternoon. So ito ang mangyayari. Silang dalawa, si Arden at saka si Mac, sila maghahanap ng tour guide immediately kasi kailangan makapwesto mo kung may papayag. Oo. And then ako, syempre, bantay muna ng motor. Sige, pre. See you later. So ganito kasi hindi maganda yung weather. Nag-iisip tayo kung matutulog na lang ngayon or bukas sa akyat. Kaso naisip natin na idaan na lang sa tadhana yung kapalaran natin ngayon. Ilalaban natin mamayang 1 AM na akyat tayo. Na sana may sea of clouds at gumanda ang weather mamayang madaling araw. Yes. So Amen. guys, para sa magandang weather bukas. Banti, 1, 2, 3. Anong sisigaw natin? Amen na lang. Amen. Kapayapaan sa buong mundo at sa buong lipunan. 1, 2, 1, 2, 3. 3. Ang haba. Amen na lang. 1, 2, 3. Amen! Pare, tingnan nyo pare, yung ulap. Kasing taas na namin. Ayan o. Hindi fog yan. Ulap yan. Grabe. So dito kami nakakuha ng homestay. SMR Homestay. Thank you very much for accepting us. Merong parking for the motorcycle and yun. Flat rate naman yung mga presyo ng mga homestays dito. It's 500 pesos. So talagang okay, walang monopoly, walang kung ano-ano. Ang gagawin namin, pupunta na kami doon, park our motorcycle, settle down, and tingnan natin kung anong gagawin. Let's go! Dyan na lang. Open mo yung gitna. Pre, alam nyo na, napakalamig dito ngayon. Pero sabi nga nila, mas malamig pa daw sa taas ng Pulag, pare. Pero kaya pa naman, tolerable pa naman. Kanina kailangan ng gloves, pero ngayon medyo nakapagpainit na dito sa aming transient. So, all is good na. Kahit pa paano. Pero syempre, careful pa rin. Pare, it's freezing, pare. It's freezing. Pagpapani ka dito, do your homework para hindi ka madali, pare. Papunta kami doon sa lake. Papunta kami ng Babadak Lake. Kaso ito yung dadaanan. Surprise! Okay. Tangina, to, dry run para bukas. So pagbaba natin dito, may aakyat pa ulit tayo. Wow! Babadak Lake, pare. Ayan. So kung natatandaan nyo yung video namin ng Lake Tabeo, it's pretty much the same thing. So the lake is naturally been formed because of the clouds and shit. This is 2,430 MASL. So ganun siya kataas. Mas mataas pa kaysa doon sa Tabeo. Tara, puntahan natin.
So the area of the lake is 1.1 hectares. So medyo malaki siya. But it's not as big as Lake Tabeo, pare. Welcome to Badadak Lake. Angas, pare. Pare, tignan nyo kung gaano kababa na yung araw. Anong oras na, pre? 4:30. Oh, 4:30, pare. Parang abot kamay mo ang araw, pare. Pare, tignan nyo, pare. Parang good decision rin yata na gano'n tayo nag-homestay, guys. Oo. Napakalakas ng hangin, pare. Ewan ko kung nakikita sa camera, pare. Yun. Grabe, tignan nyo kung paano hindi pa rin. Yung puno, pare. Tignan nyo kung paano hindi pa rin. Pero kahit ganon, pare. Wala na. Oh, shit, pare. Lakas ng hangin. This is some scary shit, pare. Gagawin namin is magluluto na lang kami ng food namin. So, broccoli and luncheon meat. Bahala na si Chef Arden dyan. Chef Arden. Mura kasi yung gulay dito, syempre. Yung 1 kilo ng broccoli is only 60 pesos pa. Diba? Diskarte lang talaga para mabuhay. Walang saingan dito. Alam niyo kung saan nagsaing si Mac? Ayan. Oh, diba? Perfect. Tingnan niyo yung ulam namin. Broccoli, pero ang sahog is spam. Diba? Ganyan kami kayaman. Magkano total expense para sa lahat na yan? 185 plus 60. Yun lang. Yun lang. Diba? Pare, that's how you fucking roll. Kaya mo na. So unfortunately, nag-brown out na naman kung kailan magpapahinga na kami. Problema kasi hindi kami makakapag-charge ng mga devices namin. Pero, bahala na si Batman. And with that, good night muna. Ang initsura ni Arden, pare. Tangina. Ang lamig. Grabe lamig, pare. Grabe lamig. So, yun na muna. Good morning. So, outfit check muna, ha? Actually, it's already 12:54 in the morning. Nakasuot ako ng ilang layers. Sa loob na itong custom drips, meron akong suot na heat tech damit. And then, yung custom drips riding jersey. And then, yung jacket ko. And then, another fluffy jacket naman. And then, raincoat. Tapos, pang ibaba, meron din akong heat tech sa loob. And then, ito yung jogging pants. 2 medyas. And magsusuot din ako ng kapote. Grabe dahil hindi umuulan talaga. And at the same time, sumisipol yung hangin. As advised, yung ilaw sa ulo, syempre meron din. Tingnan natin kung ano mangyayari. Ano natin? Ikaw, musta? Ayos. Ready na. Pwede na. Ma, G? Ready. Puta. Let's fucking go, pare. But first, coffee. Ito guys, marami tayong ginawang kalokohan sa buhay. Marami tayong hindi ginawang tama. Puta ka na, teka, bakit ganyan yung message? Pero kahit lang man lang sa moment na to, bigyan lang naman tayo ng isang pagkakataon para bigyan ng isang magandang clearing. Para once in a lifetime experience ko naman ito sa buhay na. Na second time experience ko. Once in a lifetime sa amin. Oo. Tsaka once in a lifetime dito mangyari na tayo magkakasama ka dito. Na ayun, sana kahit ngayon man lang. Yes. Sa mga gods ng pulag. Dahil playground of the gods. Makipaglaro kami sa inyo ngayon. Puta na. Let's fucking play, pare. Yes. Ready na kami, pare. It's go time. Meron ng tungkod. Naka-waterproof na ang bag. Naka-waterproof na rin ang sarili. Ang betlog, naka-waterproof na rin. Let's fucking go, pare. Tangina, humuhuni pa rin yung hangin. So, wala as in pitch black talaga. Ayan.
So ang guide namin, ang lokal na si Arden. Tara guys! Tanga na, tignan nyo ang get-up ni Mac Reyes, pare. O, di ba? Naka-long coat yan, pare. Anong tinama na magba-birdwatching sa Korea? O, tapos yan ang matindi. Mapanik, maputik, white shoes. Fuck that shit. Wala siyang pake. Aesthetic. So as of the moment, we're still waiting if ever for the tour guide namin. Naririnig niyo yun? Hangin. Grabe naman. Parang ang angas ng jacket ng isang mag-hike ka. Pag yan pa naman, di ka pa nakakita, ewan ko na lang. Full reflectors. Kinala. Full reflectors. Kaya nga. Tastig pare. Nagulat kami dahil ang bilang ng mga aakyat ay nasa 300 na katao. Pagkatapos magbili ng mga tour guides ay nagsimula na ang hike. So nagkaroon kami ng kasama, taga San Jose del Monte, Bulacan naman sila. So kami yung mga Chuwariwaps. We are the Chuwariwaps. What we're gonna do is sunod lang dun sa dun sa alon. Hindi, susunod lang dun sa existing group. Buti na lang si Arden second time na dito, so wala nang kumbaga medyo alam na rin naman kung paano dadaanan. So, papasok na kami sa Mossy Forest and ang kabilin-bilinan is don't make any noise as respect sa syempre ito sa pinaniniwalaan nila dito. Pahinga muna after ng assault na yun. Sorry din ang chasa. Pasok na tayo ng Camp 1. Ito na yung Camp 1 na tinatawag nila. So from here, makakapagpahinga tayo ng maganda-ganda. Let's go. Daming tao. Tangin na pare kanina, nung pumapanik kami sa assault papunta dito sa Camp 1, meron akong hindi maganda naramdaman. I felt lightheaded pare. Alam niyo, kapos na kayo sa hangin, tapos parang lutang yung utak niyo. Parang nag-autopilot lang kayo ng pumanik. Parang nakakatakot. Natakot ako. Dahil first time ko lang naranasan yun. And syempre, it's a mixture of parang high altitude, manipis ang hangin. Tapos, tangin na naman pare, ilang taon na ako. Tapos ngayon pa ako nakaisip magaganito. Hindi tayo all for one, one for all. Kaya if ever na trip nyong i-conquer to, make sure na yung nakapag-ready din kayo physically. Kasi hindi biro pare. Hindi sa ina-exaggerate ko Assuming na katulad kita na office worker na nakaupo lang maghapon, wala namang parang solid na physical activity. Pare. Guys, strawberry sandwich, 50 pesos each. Rarakit muna daw kami ni Arden dito. Wala na kami pag-bakit sa... Dito na lang tayo sa camp. Lalo namin lakarin na lang yung pauwi na. So kakain muna kami. Habang nagpapahinga. Subong muna. Subong. Yeah. Dale. So continue na kami. Bye-bye Camp 1. Papunta naman kami ng Camp 2. Layo pa kami sa Camp 2. Sabi nga susuka pero hindi susuko. Pero sa totoo lang, lower back pain meron na. Kaliwan pa ako, na twist ko. Hindi, natapilok ako kanina. Hindi lang ako kumibo. Tapos, yun ulit. Pero kaya yan. Tiwala lang.
Anong oras na? 5:30 pare. 5:30 yan. So, almost... Pare, at long last. Nandito na tayo sa camping site 2. So that means, pwede na magpahinga ng mahaba-haba. God damn it, soldier. Ayan. Camping ground 2. Ay, grabe. Hindi namin na-expect na yung weather ganito pa. Umuulan na to. Ulan na tayo, di ba? Hamog pa ba to? Ano lang to? Parang hindi na hamog to, pre. Parang ulan na to. Oh, pero anyways, ayun, nandito nga kami sa campsite para kumain at magpahinga. Tapos dami pa rin naman kasing tao. So mahirap naman may pagsiksik. Ilang minutes na lang Arden para pagpanik sa isang oras na lang. Medyo lumiliwanag na. Ayun na. So ayun yung papanik sa pinaka-summit. Kung madaming tao, nagpahinga-pahinga lang muna kami saglit, pero eventually papanik na rin kami para mabutan namin yung sunrise. And ayun yung sign, sabi na grassland daw is there. And that's the peak of Mount Pulag. Parang may bagyo. Seryoso. Tapos tingnan mo yung dadaanan mo. Tapos ang lamig pare. Yung kamay namin putik. Talagang frozen na. Kamote. Malapit na. Pero hindi pa yun yung summit. At narating namin ng watchtower. Konti na lang, malapit na kami sa summit. Pero dito ay damang-dama ko na ang pagod. On to the summit pare. With all due respect sa mga namumundok pre, saludo ko sa tibay ng katawan nyo, diskarte nyo, sa lahat-lahat pare, bilib ako sa inyo. And ito na-realize ko, hindi talaga ako pambundok pare. Hindi talaga ako pambundok. So talagang beach person talaga ako pre. 100% beach person. Pero malaki respeto ko sa bundok pare. Pero sabi nga, dito na eh. Tapusin na yung nasimulan pare. Let's fucking do this pare. Pero regardless ng rant ko na yon, you have to admit pare, makakita ka ng view na ganyan. Gagi pare, priceless naman. Kaso nga lang pare, ako sa bagay ako yun. Hindi ko talaga kaya pare. Well, kinakaya ko ngayon pero hindi ko magiging hobby. Pero I do appreciate the experience pare. I appreciate it pare. Ulitin ko bang bumalik dito sa Pulag? Mahirap magsalita ng tapos. Yes, tama yan. Tama yan. Pero Otek pare, hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung nasan yung summit pare. May mga nakakasalubong na balik. Uy! Sir, tumuloy pa rin kayo sa Tumuloy kayo? Hindi na. Bakit po? Wala rin naman doon po makikita eh. Ay talaga? Oy. Kayo po ba? Tatuloy mo kayo? Ay, nandito na eh. Kahit walang makikita, sayang, ano na lang. Na po kami, tapos bababa na rin po kami down. Okay po. Sige sir, ingat po. Ingat din po kayo. Pre, madami nang madami nang sa turn back no. Kasi nga daw, 1 hour pa from our place from our station. Isang oras pa daw bago marating yung summit. Well, walang makikita doon sa summit kasi nga cloudy ngayon. I think makikita mo lang doon yung reward mo na Oh. sa Mount Pulag Summit. Oh, yun lang, yung Mount Pulag Summit something. Stop yun, Oh, yun oh. tirahin natin. Ay, natin. Bakit ko ba ginagawa to? Ano ba purpose nito? Tama na pare.
pare, yari ka sa lamig. Tapos hindi naman nga kasi ako hiker, kaya ayun, challenge. Bakit ako nandito, pare? Patek. Tangin na. Putangin na. Putangin na, pare. We made it, pare. Summit. Anong oras na? Wait. 9:21 AM. 9:21 AM. Nakahapak kami sa pinakamataas na lupa sa buong Luzon. Yes. So, sa moment na to, tinitingala kayo na natin ako sa buong Luzon. Putangin na. Kami lang tao sa pulag, oh. We did it. We did it. Grabe. Grabe ka, Pulag. Grabe ka, Pulag. Sino nagsasabi nito tapos na sa Pulag. Grabe ka. Pero, salamat mga pre. Salamat. Kasama ako dito despite na ako tayo na tinutopak na ako. Pero pare, natapos mo yan. Tawin na! Ayun na ba? Amen! Ito ang nakakatuwa. Kinabukasan ay napakaganda ng panahon. Hindi namin sinayang ang pagkakataon na magpalipad ng drone, makita man lang namin ang ganda sa taas ng Mount Pulag. Pero kung aakyat kayo ng Pulag, pare, make sure pare na na naihanda nyo na yung sarili nyo, nakapag-prepare kayo physically and mentally. Dahil kahit sabihin natin na ang Pulag considered as a minor hike, kung hindi ka talaga hiker, you have to prepare. Hindi pwede yung parang trip-trip lang, o tara akyat tayong Pulag and that's it. No, hindi ganun yun. Pero one thing's for sure is that yung respeto sa lugar talagang napakalaki. Ang ganda ng Pulag. And like nature, napaka-unpredictable. Napaka-unpredictable niya. Kahapon, pare, lakas ng hangin, lakas ng ulan, napakalamig. And ngayon, kalmang-kalma. Diba? So, we have to respect nature. Papanik ba ako ng Pulag ulit? Like I said, mahirap magsalita ng tapos. Pero, this experience is definitely one for the books. And as usual, stay safe, guys.